Mga kababayan nating mga seniors, kung kayo ay 60 taong gulang pataas at wala kayong tinatanggap na pensyon mula sa SSS o GSIS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay para sa inyo, hindi lang ito basta balita. Ito ay isang pagbabago na matagal na nating hinihintay. Matagal na tayong naghintay, nagtiis at minsan ay natamlay dahil pakiramdam natin ay nalimutan na tayo ng gobyerno. Pero ngayon, may bagong liwanag na, ang Universal Social Pension o tinatawag din na Social Pension para sa lahat ng senior ay opisyal ng kinukumpirma sa mga talakayan sa Kongreso at sa mga pahayag ng mga opisyal ng DSWD o ang Department of Social Welfare and Development. Ibig sabihin, kahit hindi kayo nakapag-contribute sa SSS o GSIS noong kayo ay nagtatrabaho, kahit kayo ay dating magsasaka, maliit na negosyante, o simpleng nanay na nag-alaga sa inyong pamilya sa bahay, maaari kayong maging karapat-dapat tumanggap ng buwanang tulong mula sa pamahalaan. Ngayon, bago tayo magalak ng walang ingat, gusto ko munang ipaliwanag sa inyong malinaw kung sino ang makikinabang, magkano ang makukuha, paano ito matatanggap, at ano ang mga bagay na dapat ninyong bantayan para hindi kayo mawalan ng kahit isang piso. Manatili kayo, dahil ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng inyong buhay. Ano ang Universal Social Pension? Magsimula tayo sa pinakapangunahing tanong. Ano ba talaga ang Universal Social Pension? Sa kasalukuyan, meron tayong tinatawag na Social Pension Program ng DSWD. Ito ay nagbibigay ng 500 bawat buwan sa mga indigent senior citizens, yung mga lolo at lola na talagang walang ibang pinagkukunan ng kita. Ngunit ang problema sa lumang sistema ay napakahirap maging karapat-dapat. Kailangan mong mapatunayan na ikaw ay tunay na mahirap, na walang nag-aalaga sa iyo, at maraming dokumentasyon pa ang kailangan. Maraming senior ang naiwanan dahil dito. Ang bagong Universal Social Pension ay layuning baguhin ang lahat ng ito. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, ang bawat Pilipinong senior citizen na 60 taong gulang pataas at walang anumang pensyon, walang SSS, walang GSIS, walang PVAO, walang anumang retirement benefit mula sa gobyerno, ay magiging karapat-dapat tumanggap ng buwanang cash allowance. Ang pinakabagong numero na pinag-uusapan sa Kongreso ay nasa pagitan ng 1,000 hanggang 3,000 bawat buwan, depende sa kung aling bersyon ng batas ang mapapasa. May mga mambabatas na nagmumungkahi ng 2,000 bilang simula at pagkatapos ay taasan pa ito habang lumalaki ang pondo ng gobyerno. Para sa isang lolo o lola na wala talagang ibang kita, kahit ang 1,000 bawat buwan ay malaking tulong na, iyon ay 12,000 sa isang taon. Kailan ito magsisimula at sino ang matatanggap? Ngayon, ang tanong na siguradong nasa isipan ninyo, kailan ba ito magsisimula? Ayon sa mga pinakabagong ulat mula sa Kongreso, ang batas na ito ay kasalukuyang pinag-aaralan at inaasahang maaprubahan sa loob ng susunod na mga buwan. Ang implementasyon ay inaasahang magsisimula ng paunti-unti, una sa mga pinakamahihirap na probinsya at lungsod at pagkatapos ay palawakin sa buong bansa. Kaya kahit hindi pa ito bukas sa lahat ngayon, mahalaga na simulan na ninyong ihanda ang inyong mga dokumento. Sino ang karapat-dapat? Una, kailangan kayong 60 taong gulang pataas. Pangalawa, kailangan na wala kayong tinatanggap na anumang pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO o anumang retirement program ng gobyerno. Ikatlo, kailangan kayong residente ng Pilipinas. Ikaapat, at ito ang magandang balita, hindi na kailangan pang mapatunayan na kayo ay indigent o lubos na mahirap. Ang batas ay layuning gawing universal, ibig sabihin para sa lahat ng senior na walang pensyon, anuman ang inyong katayuan sa buhay. Ngunit may isang mahalagang babala. Kung kasalukuyan kayong nakatatanggap ng social pension mula sa DSWD na 500 bawat buwan, hindi kayo maaalis doon habang hindi pa naipapatupad ang bagong batas. Huwag kayong magpaalis o mag-opt-out ng inyong kasalukuyang benepisyo habang naghihintay, dahil mas mabuting may maliit na tinatanggap kaysa wala. Magkano talaga ang makukuha at paano ito matatanggap? Pag-usapan natin ang pera.
dahil ito ang pinakaimportanteng bahagi para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung mapapasa ang batas sa DUI bawat buwan na siyang pinakamalamang na mangyari batay sa mga talakayan ngayon, ibig sabihin ay 24,000 sa isang taon. Para sa isang senior na nakatira sa probinsya, iyon ay sapat na upang masaklaw ang mga pangunahing pangangailangan, gamot, pagkain at maliit na gastusin sa bahay. Paano ito matatanggap? Batay sa modelo ng DSWD ngayon, ang pamamahagi ay maaaring gawin sa pamamagitan ng tatlong paraan. Ang una ay ang direktang pamamahagi sa pamamagitan ng barangay, kung saan dadalhin ng mga barangay officials ang cash sa inyong tahanan, o kaya ay may espesyal na araw ng pamamahagi sa barangay hall. Ang pangalawa ay sa pamamagitan ng Land Bank o DBP, kung saan magbubukas kayo ng simpleng account at direktang idedeposito ang pera. Ang ikatlo ay sa pamamagitan ng mga mobile payment systems tulad ng GCash o Maya para sa mga senior na komportable sa teknolohiya at may tumutulong na anak o apo. Ang pinakamainam na gawin ngayon ay makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office o sa inyong barangay social worker. Sabihin sa kanila na kayo ay isang senior na walang pensyon at gustong malaman kung paano kayo maaaring mairehistro para sa Universal Social Pension kapag naipatupad na ito. Huwag hintayin na pumunta sila sa inyo. Maging proactive, mga kababayan. Mga bagay na dapat bantayan, clawbacks at mga pagbabawas. Ngayon pag-usapan natin ang mga bagay na kailangan ninyong malaman para hindi kayo mabigla o mawalan ng benepisyo. Una, ang tinatawag na clawback o pagbawi ng benepisyo. Mangyayari ito kung matuklasang maling impormasyon ang ibinigay ninyo noong mag-apply kayo. Halimbawa, kung sabihin ninyong wala kayong pensyon ngunit pala ay mayroon, ang DSWD ay may karapatang ibalik ang lahat ng natanggap ninyong pera at maaaring may kasamang multa pa. Kaya maging tapat sa lahat ng inyong sagot. Pangalawa, ang tanong sa buwis or tax. Para sa mga senior na nasa mababang antas ng kita, ang social pension ay karaniwang hindi binubuwisan. Ngunit kung kayo ay may ibang pinagkukunan ng kita, tulad ng upa sa lupa, negosyo o tulong mula sa abroad, mas mabuting kumonsulta sa isang accountant o sa BIR office. Hindi natin gustong magkamali dito. Ikatlo, ang usapin ng pagpili o double dipping. Kung kayo ay tumatanggap na ng kahit na maliit na pensyon mula sa SSS, halimbawa 300 o 500 bawat buwan dahil maliit lang ang inyong kontribusyon, kailangan ninyong malaman na hindi kayo magiging karapat-dapat sa Universal Social Pension. Ang batas ay para sa mga walang pensyon, hindi para sa mga may maliit na pensyon. Kaya kung kayo ay may naiwang konting kontribusyon sa SSS, maaaring mas makinabang kayo kung ito ay i-claim na ninyo kaysa hintayin ang Universal Pension. Mga practical na tips sa SSS at DSWD office. Mga kababayan, marami sa atin ang natatakot pumunta sa gobyerno offices. Mainit, maraming pila, at hindi natin alam kung sino ang kausapin. Kaya hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilang practical na tips. Sa DSWD office, pumunta ng maaga, ideally ay bago mag-alas 7 ng umaga para mauna kayo sa pila. Magdala ng mga sumusunod na dokumento, ang inyong Senior Citizen ID, ang inyong PSA Birth Certificate, isang valid government ID, at isang proof of residence tulad ng barangay certificate. Kung mayroon kayong OSCA ID o ang Office for Senior Citizens Affairs ID, dalhin din ito. At kung posible, magdala ng isang kasama, anak, apo o kaibigan na makakatulong sa inyo. Sa SSS office, lalo na kung gusto ninyong i-verify kung mayroon o wala kayong kontribusyon, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o kaya ay gamitin ang SSS online portal. Kung hindi kayo komportable sa internet, ang inyong anak o apo ay maaaring tumulong. I-check ang inyong member data record. Dito malalaman ninyo kung may kontribusyon kayo o wala at kung magkano ang posibleng pension na makukuha ninyo. Isa pang importanteng tip, huwag kayong magtiwala sa mga taong nangungusap sa labas ng DSWD o SSS office at nagpe-promise na mapapabilis nila ang inyong application para sa bayad. Walang opisyal na nagtatanggap ng bayad para sa mga ganitong serbisyo. Kung may humingi ng pera sa inyo, ito ay scam.
At dapat itong i-report sa DSWD o sa NBI, mga hidden benefits at estratehiya para mapakinabangan ang inyong retirement. Ngayon, pag-usapan natin ang mga benepisyo na maaring hindi ninyo alam, ang mga tinatawag na hidden benefits na karapat-dapat sa bawat senior citizen sa Pilipinas. Bilang isang senior citizen na may senior citizen ID, kayo ay may karapatang sa 20% na diskwento at VAT exemption sa mga gamot, medical na konsultasyon, dental services, pagkain sa mga restaurant, transpo, at marami pang iba. Ito ay nakalagay sa Batas Republika 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Ngunit maraming senior ang hindi gumagamit ng diskwentong ito dahil hindi nila alam o nahihiya silang hilingin. Mga kababayan, ito ay inyong karapatan. Huwag kayong mahiyang hilingin ito sa bawat pagbili. Bukod dito, ang mga senior citizen ay may karapatang sa libreng medikal na konsultasyon sa mga government hospitals. Ang malasakit centers sa mga pampublikong ospital ay nagbibigay ng libreng gamot, libreng laboratory tests, at libreng medikal na tulong sa mga nangangailangan. Pumunta sa malasakit center ng pinakamalapit na government hospital at alamin kung paano kayo makapag-avail. Para sa mga senior na may asawa na namatay na at miyembro ng SSS o GSIS, huwag kalimutang i-claim ang death benefit o ang survivor's pension. Maraming balo na senior ang hindi alam na may karapatang ito sila. Ang mga benepisyong ito ay hindi nawawala, pero kailangan ninyo itong i-claim. Huwag hayaang mawala ang pera na karapat-dapat ninyo. Mga mahal kong kababayan, ang mensahe ko sa inyong ngayon ay simple. Huwag kayong sumuko. Matagal nang naghihintay ang mga senior na tulad ninyo. Mga lalaki at babaeng nagbigay ng kanilang buong buhay para sa kanilang pamilya at sa ating bansa. At ngayon, may pagbabago na darating. Ang Universal Social Pension ay hindi pa perpekto. Marami pa tayong hihintayin at ilalaganan ng mata. Ngunit ang direksyon ay malinaw. Ang gobyerno ay kumikilala na sa mga senior na walang pensyon at gusto nitong tulungan kayo. Kaya naman, ang inyong trabaho ngayon ay maging handa. Ihanda ang inyong mga dokumento. Makipag-ugnayan sa inyong barangay social worker. Huwag mahiya na magtanong. At ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makikinabang. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-subscribe sa aming channel at i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga lolo at lola, tiya at tito at mga kakilalang senior na nangangailangan ng ganitong impormasyon. At kung meron kayong mga katanungan, ilagay ito sa comments. Susubukan naming sagutin ang bawat isa. Dahil kayo, mga seniors, kayo ang mga bayani ng aming pamilya at kayo ay nararapat sa bawat sentimo ng tulong na maaari ninyong matanggap. Ingat kayo lagi at hanggang sa muli sa